You go. Go, Aston. Kasi yun ang mga kabarako. Napakalamig ngayon talaga, oh. Negative 17 lang. Negative 25. So yun, tapos na ako ng work. Ganun lang. Pero napakalamig. Tapainit ng konti kasi pa yung sasakyan, medyo malamig pa yung makina. Kailangan painitin ng todo. So yung bukas, umpisa na nung tariff na ibinigay ni Trump, 25% sa mga product ng Canada na dadalhin sa US. So pag-usapan natin mamaya. Okay, bye. So yung mga kabarako, papalinis muna ako ng ngipin. O family dental namin ngayon sa Timberlands Dental Care. So yun, tapos na. So yun, what's up mga kabarako. So susundo ako kay Barako Jr. Malamig, so maaga ako kasi dun sa pinaparkingan ko sa gilid, bawal. Sinita ako ng pulis kahapon, binigyan ako ng warning. Pag ako din nagpark pa doon at nakakita, titikita na. So hindi na ako nagpark doon sa gilid ng bakod ng school. So dito na ako sa tama, sa gilid ng kalsada. So yun lang mga kabarako, lamig, super lamig ngayon. Ang temperature ay napakalamig. Oh my G, negative 25. Feels like negative 28. So napakalamig no, sobrang lamig. So yun, araw ng Martes ngayon. Tuloy lang itong vlog natin. Ito yung kadugsong ng vlog. So hindi natuloy yung plano ni Trump na tariff. Kung nabalitaan nyo, bibigay si Trump ng 25% tariff sa mga goods ng Canada na ibebenta sa US na i-export. So binagbigay pa siya ng 1 month na palugit. Tsaka sa Mexico 25% din, sa China 10%. Ewan ko kung natuloy. Pero yung 25% ng Canada hindi muna daw, kasi ang gusto lang naman ni Trump, kaya niya gustong bigyan ng tariff kasi marami daw pumapasok na fentanyl ba ang tawag doon, galing dito sa Canada. Ay kakunti naman 1% lang. Tapos kailangan maghigpit din ng border para nga masugpo yung mga drugs tsaka illegal immigration, mga illegal immigrants na napupunta dito o sa US nga ginagawa yan daanan ng Canada. So yun, gusto niya lang higpitan. So sabi naman niya, tumupad naman ng Canada sa usapan, binigyan pansin yung gusto niya. So 1 buwan. Pero hindi lang yun ang dahilan kaya siya nagbigay ng ganun, kasi malaki din ang mawawala sa US Marami kasing product ang Canada na ini-export sa US. Tulad na lang ng crude oil, ng oil. Galing dito yun sa Alberta, ng mga beef. So 60% ng oil ng US nanggagaling dito sa Canada, sa Alberta. So kasi may mga trade yan may mga deal yan nung araw pa yung pipe, basta magandang deal yan nung araw. Hindi ko masyadong alam, pero ayon sa 60%. So yun, medyo ang gusto naman ni Trump, kung sakali 10% lang ilalagay na tariff sa sa mga oil. Pero ibig sabihin nun, magmamahal pa rin. Ang magkakaroon kasi dyan mga consumer siyempre magmamahal yung ganon. Yung mga consumer, tataas yung presyo. So nagkaisa rin ng Canada, ang mga Canadians, na ang bibilhin daw made in Canada muna. So Canada first. So ganon, trade war yan, trade war ang tawag dyan. So sa mga business minded yan, si Trump business minded yun So trade war. Pero hindi niya kasi alam mas siguro yung
kung anong kahinatnan pag mga sa gagawin niyang yun. Kasi mahirap yun eh. Yung tariff tataasan mo kasi yun may kasunduan nung araw, NAFTA, yung North American Free Trade Agreement. So free trade yan, yung Mexico, Canada at saka US. So yun, eh sabi ni Trump, lugi daw ang US sa nangyayari kasi mas maraming product ang binebenta ng Canada kaysa sa binibili ng Canada sa US. So sumbaga hindi balance yung market, 'di ba? Eh paano kasi kakunti naman ng consumer ng Canada, siyempre kaunti lang ang bibilhin. Mas maraming product, so maraming ini-export. Madami mga lumber, mapagawa ng bahay. So kung lalagyan ng tax yun, mamahal din ang bahay sa US. Siyempre dadagdag yun. Ganun. Kung oil, dadagdagan niya ng tariff, mamahal din. Yung mga sasakyan, kasing maraming gawa ng sasakyan nasa Canada, yung iba nasa US, ganun. May mga piyesa yan na galing sa Canada o galing sa US, kuhanan sila o kaya Mexico. So magkakaproblema talaga. So yung 1 month, tingnan natin kung ano mangyayari after a month, kung ano bang desisyon nila. So yun lang ang hot topic dito ngayon, kahit napakalamig, lalo kahapon bago mag-announce si Trump na ganun nga na cancel muna ng 1 month. So after 1 month pa bibigay yung tariff na gusto niya. Ayaw mo kung masusunod yun, pero susundo ko kay Barako Jr. at malapit na. So yun lang. Pero isa lang sasabihin ko, talo lagi dyan ang mga consumer, ang people, ang mga tao. Kung mapa-US, mapa-Canada, mapa-Mexico, ma-apekton lahat. Siyempre yung mayayaman naman, hindi masyadong mga businessman, a-adjust yan eh. Ang gagawin nila, mamahalan nila, o kaya magtatanggal ng mga empleyado para makasurvive yan. Ganun na mangyayari. So recession yan kung sakali. Pero pinag-iisipan pa naman kung anong gagawin tama. Kung ako sa Canada, yung ibang product, ang plan, maghanap ng ibang market, dalhin sa Asia, sa Europe, yan ang ibang market. Kung ayaw kung tataasan ng tariff ng US, sa ibang market. Pero hindi ganun kadali yun. Hindi naman overnight pwede mong gawin yun eh. Siyempre kailangan ng mga deals niyan, na magandang deals. So yun lang mga kabarako, ang hot topic natin. So mamaya na lang ulit susundo na ako. Okay, yun lang ang aking sentimiento sa hot topic. Hot topic tayo ngayon, tariff ni paring Trump. Walang Diyo. Bye. Yun mga kabarako, tapusin ko na yung vlog ko. So andito ngayon ako sa KFC sa takeaway. Takeout. Sa takeout muna tayo. So bukas ay Super Bowl, so manonood tayo, okay? Bukas na lang ulit. Bye. So yun, medyo malamig pa rin. So negative 11. So yun mga kabarako. Pero pag umaga malamig, nasa 20 pa rin, negative 20. So sana tuloy-tuloy ng uminit, pero maaraw, pero malamig. Ewan ko ba, napupuno tayo ng snow. Ayan o, puro snow. So hinihintay ko lang yung order ko. So bukas Eagles naman tayo. So capital E-A-G-L-E-S, Eagles. So tomorrow yan. Sabado ngayon, sa bukas Sunday. Hintay ko lang yung order ko, 6 pieces bucket with gravy and popcorn chicken. So good deal, $35.99. Okay, bye. So tapusin natin yung vlog dito sa pagkain ni Barako Jr. Mukbang. Mukbang. So yun mga kabarako, outro na tayo. So dito ako sa bahay. So outro na. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa inyo. So temperature check muna tayo. Ayan o, negative 16 degrees Celsius. Bukas mas malamig,
20, negative 20. So, okay lang yan. At least hindi na negative 30, negative 40. Nakakauhaw. So, namasyal kami, nag-ikot-ikot dito lang sa Red Deer. Kasi mahirap mag-drive na medyo malayo. At malamig. Nakakatamad. So, yun nga pala, binilhan ako ni Macy's ng pa-Valentine. Hindi na surprise kasi nakita ko na, binuksan ko na. Naalala ko, unboxing ko pala. Ikakuha ko, whole. So ito, thank you kay Mrs. Tumi. T-U-M-I. Tumi. Hindi ko alam kung tama yung bigkas ko. Tama ba yun? Tumi? O Tumay? Tumi. Hindi siya Tumi Helltiger ah. So Tumi. Ayan. Belt bag to. Mahilig kasi ako sa mga ganito. Kasi yung aking crossbody na Lululemon, sawa na ako. So, papalit ako nito. Yan. O ha? Orange. Charcoal orange yan. To me. To me, to me. Yan. Ang ganda yan. Oh, may ganito pa. Paano kaya rin? Hindi ko alam. Tumi.com. So yun lang, mura lang naman to. Nagbabagang, bubong. Basta. Ayan o. Dami naman papel. Original. Oh, yan. Pwede itong i-register sa online. Para pag nawala, pag may nakakita, pwedeng mahanap basta gano'n. Pero hindi naman mawala to. So, yun lang mga kabarako. Ganda. I-register mo na pag nawala. Ba't nawawala? Hindi. Yun no? At least i-register mo. Lalagyan tama itong pang duty. Cellphone, wallet, keys, and everything. So, yun lang mga kabarako. Hanggang dito na lang talaga muna ang vlog na to ngayong linggo na to kasi i-upload ko na. Mag-i-edit pa ako. Yung iba nandito sa phone. Kasi dito minsan ako nagbablog. Pag hindi ko dala tong camera. Tong GoPro. So yun lang mga kabarako. Hanggang sa next vlog, okay? Subukan natin ulit mag-vlog next week kung ano ating ma-vlog. Hindi ko rin alam kung ano pwedeng i-vlog, okay? Hanggang dito lang.